Ayan guys, dito tayo sa bahay ni Dr. Love. Natatawa ako sa reaksyon niya sa pinapanood ng video kay tatang si Ermitan yung mahilig. Anong tawag mo dun, Dok? Tambakol? Tambakol. Yan. Panoorin natin guys. Tambakol lang magbablog sa bahay ko. Oh. Oh. Yung isang kwarto, katumbas na nung isang bahay na pinagawa ni Ruining. Doon sa, alam mo na yun kung saan. Isang kwarto pa lang ng bahay ko. Oh. Kasi, sinisigaw ni Ruining, hindi ko raw matapos-tapos yung bahay ko. Oh. Kaya pinakita ko ngayon yung kisame. Kisame. Oh, ngayon pinakita ko sa kanya kung gaano kaganda yung kisame. Yung kisame pa lang, sa estimated, magkano ang nagastos mo doon? Malaki, sobrang laki. Yung isang buong kwarto sa master's bedroom, aabot na yun ng, kung yung ang bahay nila na pinagawa, 1.2 million, parehas na. Grabe, kisame pa lang yun? 5 million ang bahay eh. Sa wagay. 5 million ang bahay eh. Ganon kalaki ano? Oo, ganon kamahal ang bahay, 5 million. So isang kwarto, mahigit 1 million. So ganon lang kalaking bahay, ganon lang ang halaga ng bahay na pinagawa nila ni Ruining doon sa isang lugar dito. Kung magkano halaga nung 1.2, 1.3, yun lang ang halaga. Kwarto lang? Kwarto lang yun sa akin. Grabe ka talaga. Bakit ka kasi pinagsigawan na hindi ko raw matapos-tapos ang bahay? So, kailan kalilipat doon? Mga sunod linggo siguro. Matatapos na yun? Matapos na yun. Pagawa pa akong kalsada eh. Yung bahay ni... Ako magpapagawa ng kalsada. Para makarating ako sa bahay ko. Sila walang kalsada eh. Ang bahay nila nasa kaligitnaan. Saan sila dadaan? So ikaw, magpagawa silang kalsada. Ikaw mismo pagpapagawa ng kalsada mo? Magpapagawa ko ng kalsada. Right of way yun? Right of way. Right of way yun. Kalsada yun pero hindi mapagawa nung developer. Ako mismo magpagawa hanggang dun sa gate ko. So magkano ang magagastos mo dun? Siguro hindi naman naubos ng mga 500,000. Grabe yung daan pa lang yun? Siyempre 6 inches yan. Ang kapal? Oo. Tapos ang lapad? Ang lapad 7 to 8, 3 meters. 3 meters. 1 meter is 100 to 100 centimeters. So hanggang 1 meter to nandito. So tatlong ganyan? Tatlong ganyan. So saktong-sakto ang... Sakto lang yung sakyan ko. Pero... Pwede makasalubong din. Mahaba kasi yan eh. Mahaba. Mahaba. Mayroon akong diferensya na isang lote. Isang lote tapos lote ko na. Kasi yung lote ko, maliit lang. 350 square meter. Grabe. 350 square meter. Yung lote ko. Lote pa lang yung kaya nga sinasabi nila lagi, pinagsigawan nila ni Tambakol saka nung mga kasamahan niya nila na Ruining na hindi ko raw matapos-tapos yung bahay ko. Ngayon, pinakita ko yung kwarto. Kwarto pa lang yun? Kwarto pa lang ang pinakita ko. Kisame pa lang ng kwarto ko. Master bedroom. Kung magkano ang halaga ng isang bahay na pinagawa nila doon sa Talisay na walang kalsada, yun halaga ng isang kwarto ko. Kwarto pa lang? Kwarto pa lang yun. Paano pa lang yung bahay ni Tambakol kung anong halaga nun? Yung baka sa garahe ko lang yun. baka wala, wala man quality. Tingnan mo yung mga video. Hindi man papasa sa forban ko to. Baka ipabaklas lahat yan. Tingnan mo yung kisame ba yan? Akala ko kalsadang binaklas-baklas. Parang yung kalsadang binaklas-baklas. Ikaw pa yung niyabangan nila na hindi matapos-tapos yung bahay nila. Ako pa sinabihan, pinagsigawan sa kanilang live na hindi ko raw matapos-tapos ang bahay ko kasi wala daw pera ang sponsor. Kaya para fair naman, pinakita ko talaga yung kisame. Grabe ka talaga. Pinakita ko yung kisame. Na ganito ang kisame. 1.2 million. 1.2 million. Isang kwarto lang. Ang pinagawa nilang bahay, 1.2 million din. Ano Isang kwarto ko lang. Isang kwarto mo lang. Kaso nasa gitna pa ng Sa gitna pa sila ng walang kalsada.
Yun lang. Ako, magpapagawa ko ng sarili kong kalsada. Worth of 500,000. Oo, almost 500,000 pang kalsada lang. Grabe ka talaga, Oo. Dok. Tapos, nilalait nila yung sponsor mo. Ang bahay daw ng sponsor mo ay wala daw kisame. Di tulad daw sa bahay mo na may kisame. Masasabi mo doon? Ang bahay ng sponsor ko ay kalahati lang yung bahay ko. So, sa US pa yun, ano? O, dito sa Bisaya. Sa Bisaya. Sa, Dito pa lang yun sa, dito sa Pilipinas. Pilipinas. Wala pa yun sa US. Wala pa yun sa Wala US. pa sa US. Sa Pilipinas pa lang, ang bahay ko, kubita lang. Ng sponsor mo? Ng sponsor ko. Grabe. Kubita lang. Oo. Yung bahay ko. Kasi inaano nila parang sinasabihan nila yung sponsor na, oy, yung sponsor ni Doc Love, may kisame ka ba sa bahay mo? Oy, di nagkisame. May hilipad. Ano May yun? sarili hilipad. Ano yun, helipad? Helicopter, doon papatong sa taas. Ay siya? Oo. Ganun ka big time ang... Ganun ka big time ang sponsor. Kaya nga para... sabi ko sa iyo, yung kusina, yung isang kwarto ko, kubita lang sa sponsor. Grabe na. Ganun kalaki ang bahay ng sponsor dito sa Visayas. Oo. Sa US, iba din. Iba din. Oo. Ang sa Grabe. US, nandun siya sa mga malalaking bahay doon na million dollars din ang halaga. Grabe. Tapos, nilalait nila yung sponsor, ano? Nilalait nila. Namiminusan sila. Kaya pinakita ko yung Kisame kwarto. mo. Yung isang kwarto pa lang, kisame ng isang kwarto. Tapos sinabihan ko sila, yung kisame ng kwarto ko, ito yung kwarto ko, ito yung kisame. Nakita ko. Sabi ko, ang halaga ng isang kwarto dyan ay kasing halaga na ng bahay na pinagawa nila. Yung pinagawa nila dito sa Talisay. Talisay. Oo. 1.2 million lang yung bahay nila eh. Wala pa, nasa gitna pa ng kalsada, ay ng Lagi sa gitna pa ng palayan. nandun sa pinakadulo, walang kalsada. Walang daanan. Buti kung may kuryente doon. Pwede man magkakuryente, pwede man magkabit ng kuryente. Ang problema, wala kang sariling daanan. Ang katotohanan dyan, kung mayroong daanan na buong kalsada dyan, kasi ikaw lang may bahay dyan sa lugar na yun, ipasiminto mo. Kung talagang totoo silang sponsor. Totoo silang sponsor. Ipasiminto mo yung kalsada. Tulad ng buong paligid ng bahay, ipasiminto mo. Tulad ng gagawin mo sa bahay mo, ipapasiminto mo kasi walang magpapagawa nun. Walang magpapagawa nun, ako lang. Kasi ako lang dinadaan doon. Ipagawa ko yun hanggang doon sa may luti ko lang, hanggang sa may garahe. Pagkatapos sa garahe, wala na. Bahala na sila yung nasa Bahala dulo. na yung kung sino yung bibili sa sunod. Sino yung magpagawa sunod. Basta yung aking daanan, simentado. Grabe yan guys, ganong kayaman po ang sponsor ni Kayaman ang sponsor. Dr. Love. Isipin nyo yun, nilalait nyo yung sponsor ni Dr. Love. Totoo yan. Sponsor. Ganyan, kayabang ang ini-sponsor ninyo. Na sobrang inggit. Sobrang inggit. Tingnan mo ha, pinagyayabang yung bahay na pinagkurakutan niya. Nadali niya sa sponsor. Naku po, kawawa ang mga sponsor. Kayo ba? May ganyan kisame. Kayong ba? Tayo dyan. Pinagyayabang ni Dr. Love ang bahay niya. Kanino kayang sponsor galing yung perang pinapagawa ni Dr. Love dyan? Kawawa naman. Isang kwarto pa lang. Isang buong bahay na lang pinagawa mo. Bakit? Magandang pinagawa mo. Baka sasabihin kasi yung pinagawa ng bahay, 1.2 million. Yung worth ng bahay ko, 5 million. So, ilang palapag ba yung bahay mo? Isa lang yan, pero may extension na isang palapag para sa mga bisita. Para sa mga bisita sa taas. So may iba ka pang bukod sa sa baba, may kwarto kang pinagawa doon para sa mga bisita. Tapos parang may terrace yung doon Dr. Love, 1.7 million ang halaga. Hanip no? Galing ipagyabang ang pinaghirapan niyang bahay, no? Yung pinaghirapan niyang bahay. Inggit na inggit. Pinaghirapan sa mga naghihirap na sponsor. Ipinangangalandakan. Isang kwarto pa lang. 1.7 million ang halaga. Kita, ha? Inggit na inggit sa tambakol, ano?
Oh. Oh. Huwag kasi magsalita na pagkakos. At hindi ko talaga pinapakita yan dahil inihanda ko yan kay Tambakol. Na. Tambakol mo. Si Tambakol ang muna mag-vlog yan. Kaya kayo, huwag kayo mag-vlog. Kaya ako, kahit magpunta ako, hindi ko binibidyohan yun eh. Wag. Para kay Tambakol yan. Para sa kanya pala. Oh, inihanda ko. Na. Hindi rin mayabang sa Dr. Lab eh. Pero magbablog, hoy, ano ko, tulad mo, patay gutom. Parang mulik ka lang eh. Ako boy, nagkatrabaho ko boy ha. Oo. Kaya yung kinakantsaw-pantsaw mo sa akin na yan, ako po. Kawawa ka naman boy. Ako pa kinantsawan mo. Nagkatrabaho ko ng ligan. Ikaw, saan galing ang pera mo pinapagawa niyan boy? Ha? Kawawa ka naman boy. Nagyayabang ka ng wagas. Pero, yung pinagyayabang mo, saan mo kinuha? Totoy. Saan mo kinuha yan? Pero pinagyayabang mo ng bahay mo. Ha? Sokol na sokol sila eh. Pagyabangan. Nakakaawa itong grupo na May ito. trabaho ko, Totoy. Ikaw. Mukhang mas malaki pa, Dok, yung gagawin mong kalsada sa bahay ni Tambakol, ano? Ha? Mukhang malaki pa ang magagastos mo. Mas malaki pa. Yan ba ang kisame? Kisame na bahay? Kisame ba yan? Kisame ba yan o sahig? Ano ba yan? Kisame o sahig? Ano ba yung sipon mo? Tayo, nakahiga. Tapos, Dok, may nabalitaan ako na hindi pala na-dismiss pala yung kaso na sinampa nyo. Oo, na-dismiss. Lack of substance. Kulang sa, mahina ang sustansya. Baga, kulang sa, talaga, ebidensya. Sayang lang. Labnaw masyado, kaya na-dismiss. Hindi pinatulan ng cyber. Hindi pinatulan ng, cyber, kaya na-dismiss. So, ang kawawa dito si Kuya Bal. Bakit? Kasi ang babalikan dito si Kuya Bal eh. Siya? Mumurahin niya yan araw-araw. Kada live niya, pwede niya murahin si Kuya Bal. Bakit? Anong dahilan? Hindi na pwede siya kasi kasuhan. Pag ganun, hindi na pwedeng kasuhan. Kinasuhan. Double jeopardy din ang tawag doon. Kapag dinismiss ka na ng isang piskalya, yung kaso na isinampa mo, Hindi na pwedeng ulitin. hindi ka na pwedeng umulit. Pwede ka magkaso, pero ibang kaso naman. Kunyari, kasuhan mo siya ng rape. Pwede yun. Kasi yung unang kaso niya, cyber libel eh. Bullying. Na-dismiss yun. So, wala kasi double jeopardy sa korte natin. Ay, bo. So, kawawa dito si Kuya Bal, si Beyonce, si Padi. Pwede na ako maging kawawa kasi ako ang literal na nagkikipagbangayan sa kanya eh. Pero sa akin naman kasi, kahit anong mura niya sa akin, ako'y mapagpatawad man. Hindi ko man pinapatulan siya. Ang kawawa dito, ang naawa ako kay Beyonce. Kasi si Beyonce, pwede niyang mura-murahin na talaga ngayon. Pwede niyang babuyin sa lahat ng live niya. Pwede niyang babuyin si Padi sa lahat ng live niya. Pwede niyang lahat ng gusto niya sabihin na below the belt. Pwede na niyang gawin niya yun. Kasi hindi na siya pwedeng kasuhan ng panibagong cyber libel. Okay lang yung kahit hindi pa dumating yung parang subpoena, hindi na talaga bibigyan ng subpoena. Kasi hindi naabot sa subpoena kasi dinismiss na agad sa COC. Ganun pala, hindi pala madali magkaso ng libel sa mga ganong malabnaw ang ebidensya. Pag malabnaw, kung hulang lack of evidence, yung masyadong magaan yung mga kinaso mo, tulad nung tulad ng mga sinasabi niya sa social media, masyadong malabnaw. Yung ibig sabihin, hindi siya kasi bigat doon sa inihingi nating cyber libel. So hindi sa pasok doon sa criteria ng cyber libel. Hindi naging kaya na-dismiss. Kaya ngayon, ang sabi ko nga, ang pinakakawawa dito, si Beyonce talaga. Pwede niya nang murahin niya yun. Pwede niyang babuyin, pwede niyang bastusin. Imbes na sana matigilan na, lalong lumala.
pwede na, kasi hindi na siya pwede kasuhan eh. Kaya nga lalong lumala. Lalala yung pagiging... Pantira niya. Oo. Pambubuli niya. Kasi hindi na siya pwede kasuhan ng panibagong cyber libel. Grabe. Dahil na-dismiss. Ang kawawa dito, si Kuya Bal. Babalikan siya. Babalikan niya sa pamamagitan ng magmumura. Ganyan. Pagtitira ng ano kung ano-ano. Oo. Pagmumura, o kaya panlalait. Mura, lait. Lahat ng gusto niyang words na gagamitin, pwede niyang gamitin dito ngayon. Kawawa ano? Ang pinakang kawawa, si Beyonce kasi nag-aaral. Minor pati. Baka mamaya baka hindi kayanin ni... Yun nga iniisip ko lagi, baka hindi kayanin ni Beyonce yung pagmumura niya. Yung panlalait niya. Dito sa pangyayari ito kasi na-dismiss. Kulang sa substansya yung kaso. Sayang. Sana na nasana natin no, na perwisyo na nasana natin, mabalik-balik sa dito. Sana na matibay na yung ebidensya, pero magaling kasi lumihis eh. Magaling siya lumihis sa kwento. Kaya hindi niya talagang hindi niya... Matalino din pala si Tambakol. Kala ko puro mata lang ang niya. Magaling siya magpaikot ng istorya. Kaya nga, pangalawa, talagang yung sinasagot niya lang kasi yung comment. Sinasagot niya lang yung comment dun sa live niya. Hindi siya direktang nag-a-attack. Hindi siya direktang nag-a-attack. Ngayon, pwede na siya mag-direktang attack. Kasi nasampahan na siya dati. Nasampahan na siya. Tapos na-dismiss. Bawal man sa korte natin yung tinatawag na double jeopardy. Yung the same kaso na ipasasampa mo kanya, hindi na pwede yun. Hindi na. Lahat yun, exempted na siya. Wala na siyang dito, hindi na siya hindi na siya makonvict kahit anong kaso kasi wala na eh. Lahat ng ginamit na natin para siya makasuhan. Wala, na-dismiss lahat yun. Kaya ngayon, nagiging si Tambakol, nagiging libre na siya. Balik, ako kung sa kanya pinakamaswerte na siya tao. Kasi pwede na niyang gawin lahat ng gusto niya na nakapagpipigil pa siya. Ngayon, pwede na niyang hindi pigilan ng sarili niya. Yun ang naawa ko rito. Ang pinaka-naawa ko kay Beyonce talaga. Kay Padi. Kasi hindi makasagot ako. Murahin man niya ako, pwede ko siya murahin. Sasagutin mo siya. Takutin niya ako, pwede ko rin siya takutin. Kasi kami na sa social media, magsasagutan kami, wala kami maging kaso pareho. Kasi pareho kami na sa social media eh. Lahat ng gagawin namin, baliwala. Totoo talaga. Totoo. Kasi si Beyonce at si Padi, di man Hindi siya social media, hindi sila vlogger eh. Kumbaga ikaw na lang magtatanggol. Ako na lang magtatanggol. Kung murahin niya si Beyonce, murahin ko rin siya. Kung murahin niya si Padi, murahin ko rin siya. Pero bali, ang magyari kasi, ako magiging kalaban niya. Kasi murahin niya si Beyonce, hindi makasagot. Murahin niya si Padi, hindi makasagot. Ikaw lang sasagot. Ako lang sasagot. Ako hindi man ko nagmumura. Lang ako, magaling ako mag-asar. Pero hindi ako nagmumura. Kaya siya talagang magagawa niya lahat ng gusto niya. Ito na yung time na inaantay niya. Yung mga nakarang gabi, nagmumura na siya. Pwede niya na ipagpatuloy yun. Hanggat sa gusto niya. Hanggat sa mga wik-wik yung bunganga niya. Hanggat lumaki ang mata niya. Hanggat lumaki yung mata niya kasi laki na ng Tambakol. Pwede niyang gawin. Dahil wala kasi tinatawag dito sa korte natin na once na ang isang case ay decision na at na-bypass na at na-deny na, hindi na ka pwedeng magdemanda ng panibagong kaso na pareho sa kaso binigay mo dati. Kasi dismiss na yun. Yun ang kaibahan dito sa atin. Kaya kung pwede mo naman siya kasi kasuhan, illegal possession of ugly face. Kasi pangit ang mukha niya. Yun, pwede mo siya kasuhan sa ganon. Illegal possession of ugly face. Malay mo, pwedeng isampaan ng kasong ganong kaso. Hindi. Pwede pa. Illegal possession of ugly face at saka illegal fishing. Bakit? Kasi Tambakol siya, dapat siya nandun sa dagat. Nananahi siya. Illegal fishing in sastre. Yung sowing. Sowing. Illegal sowing. Kasi nananahi siya eh. Illegal fishing in sowing. Kaya na tangay sa
tawag natin sa nabitag sa tingga, ano tawag niyan sa yung pangbingwit. Oh. Oh. Yung yung kalawit. 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 Oh, yan. Kalawit na. Pwede niyang gawin. Talagang swerte itong tao to. Ito lang yata ang reactor na sa tingin ko pinakaswerte sa lahat. Kasi pwede na magmura. Pwede niya murahin si Beyonce, pwede niya murahin si Pade. Lahat ang gusto niyang gawin. Kanina, inumpisahan na nga niya mukhang daw, kung ganito. Tuloy niya, wala makapigil. Biro pa bang nagsasaway sa kanya ngayon? Wala na. Kasi magagawa na niya lahat. Dahil siya ay panalo na. Pero kasuhan natin ng sinasabi mong kaso, yung illegal possession of ugly face. Illegal possession at of illegal ugly face. fishing. Fishing without water. illegal. Malay mo, doon tayo lumusot. Mare, baka maghahanap ako kung meron bang ganong kaso. Itatanong ko rin sa abogado sa cyber kung meron bang ganong kaso. Siyempre, dito kasi kailangan dito, kikilos din ako. Kasi na-dismiss na nga. So, magtatanong-tanong ako ngayon kung ano bang pwede kong ikaso kasi kaso wala na talaga. Panalo na siya Kasi illegal possession of ugly face. Mukhang karamihan naman si kanagrupo nila, puro ugly face Grabe ka naman, Dok. Puro ugly face. Wala tayong pinangalanan, no? Puro ugly face lang. Saka illegal fishing in without water. Yan. Taba yun kasi tambakol nga Yun lang ang ating may kaso dyan. Paano mo nasabing tambakol siya, Dok? Hindi. Sa akin kasi usually na term yan ginagamit sa amin sa mga squatter. Nung taga-squatter ako original pag di kami na tao kami hindi nagustuhan at nakikita namin yung malaking mata, tapos bilog yung ulo, tapos yung parang yung uso niya parang tabakol. Siya yun. Parang nakikita. Ano siya? Isda talaga siya. Isda siya. Na malaki ang mata. Malaking mata. Na patulis ang uso. Parang tabakol talaga. Kumpara siya parang nakikita mo sa kanya yung isdang tambakol, kaya tinawag mo siyang tambakol. Sa squatter, ako lehitimo taga-squatter, marami ko nakikita ganyan, itsura. Sa kanya. Kaya, tingin ko, taga-squatter na, taga-release yata ito nung araw. Baka ito yung taga-release nung araw. Ito si tambakol. Tambakol. Alam mo yung mga taga-release nung araw, doon nagtitinda mga tambakol Baka siya yung hindi naluto at nakalipat sa mga Doon ako mga taga-release ito nung araw. Baka ito yung taga-release nung araw. Yung ko lang kung saan banda sa release ito nung araw. Mukhang na-demolish. Na-relocate. Na-relocate na binibigay ng gobyerno. Baka ito siya kasama to. Ito yung mga isdang tinitinda sa release nung araw na tambakol na nakawala. Yan. So yan, Dok, salamat sa at salamat sa pagsagot doon sa mga katanungan natin kasi syempre nakikita ko na parang inaano nila yung sponsor mo na wala daw kisame. Minamaliit nila. Sinisigaw nila doon sa live nila na wala daw perang pang patapos ng bahay, hindi daw matapos-tapos. Kaya pinakita ko doon sa live ko. Yun. Yung kisame. Kisame pa lang yun. Kisame pa lang ng bahay. So worth of 5.1 million 5 million yung bahay. Yung bahay mo. Kisame. Kung magkano yung bahay na pinagawa nila dito sa bandang Talisay, yun na yung halaga ng master bedroom. Yung master bedroom. Yun ang halaga. So, iba talaga. May nakikita ko, sobrang ganda. Pero sabihin ko sa kanila, yung bahay ng sponsor, may hilipad. May helicopter. May landingan. Helicopter na nakaparada sa taas. Sa taas. May sariling hilipad. Sa tingin mo, gaano kayaman yung sponsor mo? Sobrang yaman. May sariling asukarira. Ano yun? Yung Central. Central ang tubo. Diyan sa Visayas? Sa Visayas. Tapos sa US? Sa US, may mga farm doon. May mansion pa? May mansion sa US. Kumbaga, baliwala sa kanyang gumastos ng pera, ano? Baliwala. Kasi sa US, may malaking mansion. Dito sa Visayas, may sariling hilipad ang bahay. Sipin mo yun, kung may bahay kayo, may sariling hilipad. Sipin mo yun. Mayaman lang nagkakaroon ng ganun. Tapos yung kisame na pinakita ko, kubita lang sa kanya yun. Ganun kaganda ang kubita niya? Ganun kaganda ang bahay ng mansion ng sponsor.
Grabe. Oh, kaya So, pwede bang malaman kung anong naging trabaho niya o anong trabaho niya sa ibang... businessman. 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 Lahat ng negosyo meron siya. So, hindi lang tubo Hindi lang asukarira. sa Pilipinas. Meron pa siyang ibang... Meron pa. So, Basta meron siya sa Visayas, Mindanao, may mansion siya. Sa Mindanao, meron din siya mansion. Mindanao. US, Visayas, Mindanao. Oo. Dito sa Luzon, wala pa? Baka ito una, yung kubita ko. Ganun katotoo yan. So, magulat sila. Isang sponsor lang yan. Huwag ka mag-alala, hindi OFW yan. Hindi nagkukuskus ng kubita yan. Ha? Hindi nagkukuskus ng... nagkukuskus ng kubita yan at hindi rin ito nagtatrabaho. Ito'y nakahiga lang sa salapi. Nakahiga sa salapi. Oh. So, sorry sa inyo. Doon sa nanlalait na kasamahan ni Tambakol, itong sponsor na to, nakahiga to. Nakahiga lang sa araw-araw. Nakahiga ng milyones. Parang Manny Pacquiao to. Oh. Pero ano talaga siya? Business man or business woman, ganyan ano? Businessman. Businessman. No. May malaking asukarira, may malaking bigasan, may malaking bakery, lahat ng negosyo meron siya. Grabe yun. Tapos sa Mindanao, ganun din. May asukarira din siya. Ganun kayaman ang sponsor ni yaman. Doc Lab. Kaya huwag niyong maliitin. Huwag niyong At maliitin. hindi ito nagkukuskus ng kung ano-ano mong kuskusin dyan. Dahil hindi mo ito mautusan. Tayo ang gawing utusan dito. Tayo ang gawing utusan. Kaya pag sinabi niya, pag sinabi niya talo tayo, ay di talo tayo. Wala tayong gagawa. Ganun din siya. Pag sinabi niya panalo tayo. Pag sinabi niya tuloy tayo. Ganun yun. Batas ang salita. Batas ang salita. Yan ang katotohanan. Grabe. Thank you, Doc, sa sa sponsor mo kasi nilalait niya eh. Oo, Nilalait nila yung sponsor mo. So, minamaliit. Oo. Hindi nila alam na Hindi nila alam na may sariling hilipad. May bahay sa Visayas, may bahay sa Mindanao, may bahay sa US. grabe. Ay ano na. So ano na masabi nyo? Kayong mga antay na yan, nakasamahan ni Tambakol. Huwag kayong mag-alala at hindi nyo rin ito makukuha kahit anong gawin nyo. Kung binabalakan nyo mang kuhanin, Tambakol, hindi nyo ito makukuha kahit anong gawin nyo, kahit maglupasi pa kayo sa harapan niya. Kayong mga makasamahan ni Tambakol, hindi nyo ito makukuha. At kung pira-pira lang, ay kayang-kaya nito magkipagsunugan sa inyo ng pera. Ganun lang sinasabi ko. Hindi ito mayabang, tahimik lang. At sinasabi ko sa inyo, may sariling hilipan. Sa Visayas, may asukarira. Sa Mindanao, may asukarira. Lahat ng negosyo meron siya. So, salamat! Thank you, Doc. Yan. Thank you. Salamat po sa sponsor ni Dr. Lab. Okay, thank you. Nanonood naman yung lagi. Oo, nanonood lagi. Thank you. Thank you, salamat.